Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang balitaktakang puno ng kaalaman at tiyak na marami kayong matututunan. Mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at laro. Ano-ano nga ba ang mga isyong nakaaapekto sa mga ito? Lahat ng yan ay mapag-uusapan dito sa Girly Insights! Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ethics and ratings. So, good evening, guys. Good evening, guys. Siyempre, good evening din dyan sa mga viewers natin dyan. Papaalala namin sa lahat na kung meron kayong mga gustong itanong sa bawat isa sa amin tungkol sa topic na pag-uusapan natin yan, pwede nyo kaming i-tweet sa mga sarili naming Twitter accounts. Tapos, gamitin nyo lang yung hashtag na The Insights. Tapos, ano nga ba guys yung naiisip natin pag naririnig natin yung salitang ratings? Lagi bang yun yung competition ng mga networks or ng mga stations na kung sino ang number 1, number 2 sa mga time slots nila? Ako actually, yun din talaga yung una ko naiisip na kapag ka-ratings nga, kung sino nga yung number 1, ganun. Pero kasi sa mga nagdaang araw, napansin ko na hindi naman porke sinabing ratings yung statistical values agad or yung kalamangan agad ng isang station sa kabila. Napag-alaman ko din na pag sinabi nating ratings, yun yung mga classification na natatanggap ng isang movie or ng isang film or ng isang laro or ng isang kanta. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, bakit nga ba may mga ratings? Kunyari, kagaya sa film. Kaya may mga ratings or may classifications para sa films para masort or matulungan nila yung mga magulang na i-guide or gabayan yung mga anak nila sa panonood nila. Kasi syempre, nasa digital age na tayo, lahat na halos makikita mo sa TV, sa internet. So yun, di ba, mga bata ngayon, pag nakita nila na yung paborito nilang artista, may movie, pag narinig nila, sabihin nila, gusto kong panoorin yung film na yun. So, parang through ratings, through MTRCB, through the classification system, yung magulang mismo, makikita niya or siya mismo, malalaman niya kung pwede bang panoorin ng anak niya. Yun, nakakatulong kasi siya sa parents eh. So, ibig mo sabihin, hindi pwede na go ka lang ng go sa mga sinihan at panoorin ko ano yung gustong palabas na gusto mong panoorin. Bilang isang individual sa ganitong age, pwede na. Kasi tayo, kaya na natin mag-decide para sa sarili natin na gusto ko tong film na to kahit R18 pa yung rating na binigay ng MTRCB. Kasi tayo, may sarili na tayong judgment eh. Kaya na natin i-judge kung mag-a-agree ba tayo dun sa content ng film or mag-disagree ba tayo dun sa pinopoint niya. Pero kasi yung mga bata, ang alam lang nila, yung paborito nilang artista yung gumaganap dun sa film. Baka hindi nila maintindihan, baka mamaya nagmumura na pala yung paborito nilang artista. Giyahin pa nila, di ba? Nagabayan talaga yung mga bata. No? Oo naman. Tapos, yun, babanggitin din natin yung classification system ng MTRCB para sa films. So, yun yung merong mga 5 classification yung MTRCB. Una na dyan yung rated G. Kung saan lahat ng mga, open siya for all ages. Walang pinipiling edad, mapabata, mapamatanda, teenager, pwede siya. Meron ding rated PG. Dito, pwede rin lahat. Pero yung mga 13 years old and below, kailangan ng patnubay ng magulang. Meron din tayong R13, kung saan 13 years old below, hindi pwedeng mapanood yung movie na yon. Meron ding R16 tsaka R18. So, sa rated G, ang example natin dyan is yung metanoia. Napatid ba yung metanoia? Oo, napanood ko siya. Yung So, parang diba? kay, yung kay Zaijan ba? Tama sa Zaijan na Rated daw. So, yung rated G siya kasi maraming matututunan doon, tsaka maraming pasok siya doon sa mga panoorin ng mga bata. So, sa rated PG naman, example dyan is yung sa Katniel, yung She's Dating the Gangster ba yun? Oo. Panood nyo ba yun? Blockbuster film din yun. Yun, di ba may scene kasi doon? Rated PG siya kasi meron scene doon na nagsusuntukan yung si Daniel, di ba? Meron tong scene na gano'n, mga words na pwedeng itanong ng mga bata doon sa kanilang magulang. So, sa R30 naman, na example natin dyan is yung Divergent. Alam niyo ba yun, guys? Oo naman. Napanood natin. So, sa Divergent, R13 siya kasi meron doon sina yung boy, basta yung boy doon, si Four ba yun? Yung, pinakita niya yung tattoo niya doon kay Tris, tapos parang nag-ano yata doon sila, nag-kiss sila doon. Di ba kasi
yung Divergent, medyo violent din siya. Kasi, tama ba yung intindi ko? Parang, merong, yun, may labanan na Ibang gaganap. factions Oo. na... Tapos parang, kumbaga kung sa gobyerno, merong mga tao against sa gobyerno. So, ayun, tama lang na R13 yung binigay na rating. Tsaka meron talagang scene doon na kung saan yung mga dauntless, may mga binabaril talaga sila na pinapatay. Siyempre, pag nakita ng mga bata yun, pwede na lang isipin na, ay, pwede palang bumaril na kahit na sino na lang. Yun, tapos, Yung sa R18 naman, meron ba kayong naiisip na example sa R18 na alam niyo na, syempre 18 age na natin yun, di ba? sobrang hip ngayon Ano ba? Meron Yung ba shades, Kasi yata yung mga medyo mature Yun! na. Syempre, alam niyo na kung bakit R18 yun, di ba? So, yun. Tapos, merong nagtanong sa Twitter, sabi niya, Jasmine Inocencio, paano ba nakakatulong sa mga magulang yung classification system ng MTRCB? Yan, very good question naman yan. So, nakakatulong ang MTRCB sa mga magulang. Di ba yung magulang, alam naman natin na sila yung nagga-guide sa mga anak nila, di ba? Nagturo ng magandang asal, maging magalang, ganon. So, ang MTRCB, natutulungan nila yung magulang, kunwari kung yung anak, pwedeng magpapaalam siya manood ng sine sa magulang, pwedeng yung magulang, aalamin muna niya kung ano ba yung ratings ng movie na yon. Kung rated G ba siya, kung pwede ba siyang, ay pwede bang panoorin ng anak ko tong movie na to, tingnan ko muna kung ganon. Parang yun yung MTRCB yung tumata yung magulang nung anak, parang ganon. Sila yung gumagabay kung pasok ba yung papanoorin ng film ng bata na yon para sa edad ng anak niya. So may tanong ako, halimbawa sa Amerika, binigyan nila ng rating na PG yung isang film. Pagka ba dinala yun sa Pilipinas, ganun din? Yung magiging rating niya? Hindi, kasi magkaiba yung rating natin sa rating system ng MPAA. Yung MPAA, sila yung nagbibigay or nagre-rate ng mga films sa Amerika. Halimbawa, example ko na lang yung di ba, yung 50 Shades. Yung 50 Shades of Grey kasi, sa MPAA, nirate siya na rated R. Sa kanila, yung rated R, viewers from 17 years old and above, pwedeng manood ng film. Sa atin, kung maaalala nyo, nung pinalabas dito yung 50 Shades of Grey, R18 siya, yung rating na binigay ng MTRCB. So meaning, viewers 18 years old and above lang yung pwedeng manood ng 50 Shades. Viewers 17 years old and below, hindi pwedeng manood. Naalala ko nga, maraming nagsasabi, maraming nagtitweet na, itong sinehan na to, napaka-arte. Kailangan magdala pa ng ID, ng birth certificate, para lang patunayan na 18 years old sila. Sobrang strict na talaga ngayon. Hindi siya pareho kasi kung maaalala nyo, nasa guiding principles ng MTRCB na ang MTRCB ay nagre-rate ng films base sa Filipino cultural values. Isa yun sa mandato ng MTRCB eh. So, yung values, yung cultural values kasi na ibang bansa, magkaiba kasi tayo ng kultura eh. Kasi syempre mas liberated sila kaysa sa mga Pilipino. Oo, sa kanila maraming bagay na pwede sa kanila na hindi pwede dito sa atin. Kung maaalala nyo, tayong mga Pilipino isa tayo sa mga pinaka-religious na countries, di ba? Napaka-conservative. Oo, conservative. Tayo. Napakaraming mga religious groups, maraming moralista, konting ganito, konting nasalag ang religion, marami nang magre-react. So, yung film na yon napaka-controversial nun kasi 'di ba? Sabi nila immoral daw yung commercial yung film na yon, hindi raw dapat ipalabas dito kasi ganito. Pero opinion naman nila yon, may karapatan naman silang sabihin yon. Pero ang decision kasi maglalay sa MTRCB. Kung pakiramdam naman nila okay lang naman na ipalabas yun dito, given the appropriate rating kasi kung ako yon, siguro kung ni-rate yun na R16, baka ako rin mag-react din ako na alam naman natin kung ano yung content, nakita na natin kung ano yung content. Ba't mo naman binigyan ng R16 na rating yan? So ibig mo sabihin yung mga ganyang mga 16 years old na bata pwede nilang teenagers, pwede na lang nilang panoorin yun ng basta-basta. 'Di ba? So yung sabi ko nga kasi, yung R18, tayo mismo, makakapag-decide na tayo kung ano yung dapat nating gawin
pwede nating sabihin na okay lang yung film na yan, pwede nating sabihin hindi. 'Di ba? So, hindi tayo magkaiba ng rating system dito sa MPAA kasi magkaiba tayo ng kultura. Magkaiba tayo ng standards na sinusunod. So, yun yung sagot doon. O ano, bakit may mga ibang cinema na hindi nagpapalabas ng R18 katulad nga nung SM, hindi sila nagpapalabas ng mga R18 na film? Sa pagkakatanda ko, since year 2006, merong film na rated R18 na hindi na, simula nun hindi na nagpalabas ng R18 na film ang SM. So, yun nga, bakit nga ba hindi nagpapalabas ng R18 na film ang SM? Sabi ng SM, ina-uphold daw kasi nila yung family values ang family values. So, hindi sila, ayaw nilang magpalabas ng R18 na films. Ako naman, ang nakikita ko doon, opinion ko, nakikita ko doon yung business side ng SM. Kung ako sa SM, baka mag-decide din ako na wag na lang ipalabas yung R18 na film. Noon kasi, nung hindi naman kalakihan ng mga malls, alam naman natin na may mga sinehan na maliit lang, minsan 2 lang yung sinehan nila, minsan 4 lang. Kagaya sa amin, malapit sa amin, SM Marilao. 4 lang ang sinehan doon. Halimbawa, merong 50 Shades of Grey. Decision ko yun kung kukuha ako ng, kung i-distribute ko ba doon sa sinehan namin yung 50 Shades of Grey. 4 na nga lang ang sinehan mo. Napakarami mo namang movies na pagpipilian. Meron dyan movies na rated G. May ipapalabas si Cinderella, rated G yun. PG, Crazy Beautiful You, R13, R16, marami kang pagpipilian. Bakit ka pa kukuha ng R18 na film kung pwede ka naman kumuha ng ibang iba yung ratings, mas mababa yung ratings na film. Kasi parang isipin nyo, kung ang ano kasi niyan, once na habang tumataas yung ratings, di ba? From G to R18, nalilimitahan yung audience mo. So, benefit yon ng SM kasi pwede silang pasukin nga ng buong pamilya. Benefit din naman yon sa tingin ko ng ibang malls, kagaya ng Ayala Malls or ng Robinsons, di ba? Doon lang pinalabas yung 50 Shades. Bakit siya benefit ng parehang mall? Kung tutuusin, kung sa isang regular film, kung sa Crazy Beautiful You, 3 tayong mall na maghahati sa audiences eh. Andyan ang SM, andyan ang Ayala, andyan ang Robinsons. Eh, nung pinalabas yung 50 Shades, wala na si SM. Si Ayala Malls na lang, saka si Robinsons. Sila na lang yung maghahati sa audiences na meron. Na dati pwede kayong 3, ngayon mahahati na lang sa inyo. Guys, I'm just wondering, paano kapag kayong producer, hindi niya nagustuhan yung ratings na binigay ng MTRCB sa film nila? Paano yun? Pwede ba siyang magreklamo or something? Oo, pwede siyang magreklamo sa MTRCB. So, magpa-file lang siya ng motion for reconsideration. So, di ba ikaw, kunwari yung ginawa mong film, para sa'yo, nirate mo yan as R16. Pero nung pinapasa mo na sa MTRCB, syempre i-rate nila yun, di ba? I-review nila yun. Binigyan nila ng rating na R18. So, pwede kang magreklamo kasi syempre alam mo naman yung nangyari dun sa movies mo kung bakit R18 yan, wala namang mga mga sex na mga ganun, mga language, di ba? So, yun, pwede kang mag-file ng motion for reconsideration for MTRCB. Tapos, sa pagkakaalam ko, halimbawa, hindi ka pa rin nakontento dun sa rating na binigay ng MTRCB sa'yo, pwede ka ulit mag-file ng motion for reconsideration. Tapos, yung kahuli-hulihang desisyon ay manggagaling na sa presidente mismo natin. Pwedeng siya or yung committee na binuo niya para doon. Pero lahat ba ng films kailangan mag-undergo sa classification ng MTRCB? Halimbawa, yung mga Cinemalaya entries. Oo, kasi, di ba, doon nga natin nalaman kung dapat bang panoorin tong film na to, akma ba sa mga ganitong edad. So, yung Cinemalaya entries, iba naman yung kaso nila. Kasi as of year 2013, nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang MTRCB at ang Cultural Center of the Philippines, sila yung nag-organize ng Cinemalaya Film Festival. So, nagkaroon sila ng Memorandum of Agreement, tapos simula no, nagsiself-regulate na ang Cinemalaya. Bakit nga raw hindi ba sinesensor ng MTRCB yung mga scenes doon, kagaya daw yung sa kasal? Kasi diba yung kasal ay gay film, so merong gay sex na scenes doon. So, bakit daw hindi sinesensor ng MTRCB yun?
So yun nga, ang sagot na MTRCB doon ay kasi magsa-self-regulate na ang Cinemalaya. Pero di ba, dahil nga due to insistent public demand, dahil din sa sales ng Cinemalaya, nitong nakaraang film fest, itong last year, nag-decide sila na ipalabas na rin nationwide yung mga entries nila. Kagaya ng #Y, SM Cinemas, pinalabas yun. Kaya lang yung kasal, ongoing pa siya, pinapalabas pa siya, pero kasi dahil R18 siya, hindi siya pinapalabas sa SM. So yun, pag once na ipalabas na siya nationwide, once na i-commercialize na siya, yun, i-rate na siya ng MTRCB, ika-classify na siya ng MTRCB kasi kailangan na nilang dumaan for review dahil papanoorin na siya nationwide. Yun, so, ang opinion ko dito sa pag-rate ng films ay hindi naman porket pareha yung genre ng film, ibig sabihin, pareha kayo ng rating na makukuha, hindi gano'n. Kasi may mga nababasa ako na gano'n na pareha naman daw yung genre ng film, pareha silang action or pareha silang drama. Bakit yung isa PG? Bakit yung isa R13 or R16? Kasi ang pananaw ko naman doon, nagkakaiba kasi sa content eh. Siyempre, porque ba sinabi natin drama? Pareha yung film nyo na nag-iiyakan lang. Paano kung sa film ni Sab, halimbawa, yung drama niya, nag-iiyakan lang, oo. Sabihin na natin kay Sab, yun yung may nagsasampalan, may mga harsh na language na ginagamit. Tapos yung kay Kara, nagsasalitaan lang naman. Siguro yung kay Kara, baka bibigyan ko ako MTRCB, baka bibigyan ko si Kara ng PG na rating. Kasi kung tolerable pa rin naman yung language na ginagamit sa kanya, pwede pang may paliwanag ng magulang sa bata kung bakit ganun yung pakikipag-usap, kung ba't sila ganun mag-uusap. Pero kung may part na sinasaktan, paano mo naman ipapaliwanag dun sa bata na inaalipustanan nung halos mamasak. Yung sobrang pananakit, di ba? May mga drama na gano'n. Sobrang sinasaktan ng bida, si kontrabida. Paano mo naman ipapaliwanag sa bata? Yun, kumbaga yung bata, masama na agad yung tingin niya dun. Negative na agad yung outlook niya dun sa gano'ng eksena. So, para sa akin, hindi porket pareha yung genre nung nung film, hindi porket pareha yung genre nung film, pareha sila ng rating na makakuha. Lagi nating tatandaan na yung film, nakakakuha sila ng rating, depende sa content nila. Depende sa kung paano in-execute yung content nila. Pwede natin sabihin, pareha naman na may sex scene yan, bakit ito R18, bakit ito R16 lang. Depende kasi baka naman mamaya, too much exposure of skin yung sa R18, tapos yung sa R16 naman parang pinakita lang na nagkaroon ng scene, pero hindi naman na nag-focus dun sa scene na yun. Yung mga ganon, may mga difference kasi na ganon. Lagi nila sinisisi yung MTRCB sa mga pagre-rate. Lagi natin tatandaan, hindi lang yun sa content. Nandun yun sa kung paano in-execute yung content. So, wait lang. Kung merong classifications ng mga ratings dyan sa movies, meron din ba yan sa TVs? Oo, meron din sa television. So, total ratings na lang din naman pinag-uusapan natin. Kung dito nga sa Philippines, meron tayong tinatawag na MTRCB. Sa Amerika naman, meron silang tinatawag na MPAA. So, dito sa Amerika, meron silang ginagamit na chips, yung tinatawagan nila na V-chips. Sa pagkakaano ko, ang ibig sabihin ng V sa V-chips, violence o violent chips. So, eto, parang nilalagay nila ito sa television nila. Tapos, parang pwede siyang mag-gather ng information o ng ratings ng isang program. So, yung mga magulang, kung gusto nilang mag-block ng mga program na sa tingin nila hindi appropriate dun sa mga anak nila. Kunwari, nakita nila na parang yung V-chips, parang ang rating doon na SPG, parang pwede nilang sila na yung mag-block dun sa program para hindi na nga maipapanood dun sa mga anak nila. Tapos, unlike dito sa Philippines, meron lang tayong 3 classification ng ratings o meron lang tayong 3 ratings. Sa Amerika, meron nga silang 6. Pero sa pagkakayong parang inano ko na lang na yung sa MTRCB natin dito, yung rated G, di ba alam natin general patronage, parang ang katumbas nun sa Amerika o dun sa MPAA nila, yun yung tinatawag na TVY o yung parang sa lahat ng mga manonood, parang mapabata man, mamatanda, ganon, na pwede silang manood lahat nun. Tapos yung rated PG naman, ito yung tinatawag nila na TV-14, parang all ages na 14 and below, parang yun, pwede silang manood nun.
So, mag-focus na nga lang tayo sa Philippine Parental Guidelines. So, tulad nga na sinabi ko kanina, meron tayong tatlong ratings yung binibigay ng MTRCB. Yung G, PG, at saka yung SPG. Yung G, yung General Patronage, kung saan for all ages. Yung bata, matanda, ganon. Pwede yun sa lahat kasi nga parang wala tong harmful effect, ganon. Parang hindi siya nakakasama sa mga manonood. Meron din yung susunod yung rated PG o yung parental guidance kung saan meron siyang konting violence pero hindi siya katulad nung sa SPG na talagang kailangan ng striktong patnubay ng magulang. So dito sa PG, pinapayagan na manood yung mga bata, pwede silang manood, pero kailangan din ng guidance nga ng magulang nila. Tapos isunod nga yung SPG, kung saan ito, pumapasok yung sa tema, lengguwahe, karahasan, sexual, droga. So alam naman natin yun, yung tungkol doon na parang talagang kailangan ng striktong patnubay ng mga magulang kapag nanonood yung mga anak nila para nga in case na meron silang hindi naiintindihan dun sa pinapanood nila, kung meron silang gustong itanong, parang directly pa din nilang itanong dun sa magulang nila. Yun yung kinainaman na yung magulang mo, nakakasama mo na manood ng mga palabas, diba? Parang nga kasi hindi na sa iba natatanong yung anak nila na baka mamaya iba pa pala yung masabi ng para sa kanila. Parang mamamali pa ng kaalaman yung mga anak nila. So, dati nga, diba, sinasabi na dalawa lang yung ratings dito sa Philippines na binibigay ng MTRCB, yung rated G tsaka yung rated PG. So, medyo bago lang sa atin yung SPG. Yun. So, dati nga kasi sabi na isang board member ng MTRCB, itong si Lizelle Martinez, sabi niya na yung cartoons daw kasi tsaka yung mga films, parang halos parehas lang sila ng ratings, yung PG, gano'n. Parang, nag-iisip sila ngayon kung paano nila madidistinguish yung kinaibahan ng cartoon sa films. Parang paano sila magkakaroon ng pagkakaiba dun sa pinapalabas nila. So, yun na, dito na nila pinasok yung SPG. Wait lang, sa tingin parang sa pagkaka-intindi ko sa kanya, para lang din siyang sa movie na mas kinakonte na may age classification sila. Kasi, di ba, sa rated G, yung mga makakanood dyan, yung mga bata. Sa PG, yung mga teenagers naman na pinagsama-sama lang yung 13, 14, 16. Kasi sila, yun yung age na kung saan yung mga bata, curious pa sila sa mga bagay-bagay, kaya kailangan na talaga nila ng parental guidance. Tapos yung SPG naman, yung 18 and above na talaga. Parang R18 na ulit. Inisip ko lang, bakit magkakaroon ng rating yung PBA tsaka yung UFC? Di ba may halong violence yung UFC? Ayun nga, isa nga yun sa mga nabasa ko, sinasabi nga na parang, yun nga isa sa mga problema eh. Nung G at PG pa lang yung ratings dito sa Philippines, parang kahit na kumbaga parang magkaiba naman sila ng nangyayari, pero dahil nga hanggang doon lang yung ratings na, yung rating na maibibigay ng MTRCB, para bang nagkakaparehas na lang ng rating yung dalawang program. Ayun nga yung PBH o yung UFC. Parang kaya nga yun yung kinagandahan na nagkaroon ng isa pang classification o ng isa pang rating nga, yun nga yung SPG. So, eto, may nag-tweet pic sa akin. Nagpadala siya ng isang picture kung saan poster to ng MTRCB. So, ang nakalagay dito, yung title niya, Kalidad kaysa Libangan. So, sabi niya, ano daw ba yung opinion ko tungkol dito sa poster na to? Parang para sa akin kasi, dapat yun nga, parang tama lang din nga na ang titignan dapat natin yung kalidad talaga ng palabas eh. Hindi yung laging para ka lang ma-entertain. Parang ano naman kung na-entertain ka, mali naman yung impormasyon na naibibigay sa'yo, di ba? Parang dapat ang pagtutuunan natin ng pansin yung quality na in the sense na may magandang turo na maibibigay sa inyo. Parang hindi parang laging entertainment lang yung nabibigay na libang-libang lang, gano'n. Parang kumbaga puro libangan na hindi naman nga din maganda yung na idudulot sa'yo. Just share ko lang kasi para sa akin din, nakatulong talaga yung pagkakaroon ng SPG na rating sa classification system natin. Kasi ultimo yung mga bata ngayon, alam na nila kapag hindi ba nila dapat panoorin. Kasi yung sa bahay namin, di ba maraming ang bata doon sa amin, yung mga pinsan ko.
nung may face-to-face pa, pag face-to-face na, tapos nakita na nila yung advisory ng MTRCB, yung sa SPG nga, sabihin nila, ate, papatayin ko na yung TV kasi hindi na pwedeng panoorin ng bata. Yun, parang sila mismo, nai-inform na rin sila kasi tayo, lagi natin sinasabi, rated SPG na, bawal mo na panoorin. Gano'n, so yun, pati sila mismo, alam na nila sa sarili na pag dapat ba nilang panoorin or hindi, yung isang palabas sa TV. Meron naman ako mga pinsan na mga bata pa din sila. Pero kahit na hindi palabas sa TV yung pinag-uusapan, kunyari may napag-usapan lang na something na papunta na sa sex, gano'n. Sabi lang, uy, SPG yan, wag tayong mag-usap ng ganyan. Yung kahit na ginagamit lang siyang term para sa kanila, nakakatuwa na, di ba? Alam na nila yung gano'n, na alam nila na hindi dapat pag-usapan, na kahit hindi siya palabas sa TV, yung pag-usapan lang siya, mali na. Ayun nga, so ganun nga talaga ganun din yung kalaki yung impact ng SPG. Di ba parang kahit sa atin, alam ko talagang kahit tayo nagkukwentuhan, ngayon katulad ng kwento mo na pagka may tungkol sa sex, ganun, parang, uy, SPG yan, ganun. Di ba parang talagang nagagamit natin yung SPG, hindi lang sa pinapanood natin, kahit sa simpleng kwentuhan lang, alam agad natin na kapag ka may ganung senaryo, SPG na kaagad. So, nakakatuwa nga, parang kailan lang napanood ko alam ko sa ABS-CBN ko napanood, yun yung parang pinakabagong PSA ng MTRCB tungkol dun sa SPG, na tinanong nung anak nila, what's kabet? Ganun. Yung kay Judy Ann, sa Oo, parang, ayun nga, parang nakakatuwa na talagang pinapakita na dahil sa pamamagitan nga ng SPG nga na yung mga magulang, parang nasasagot nila kung ano yung gustong itanong nung mga anak nila, kung ano ba yung talagang naglalaro sa isipan nila na para sa sarili nila hindi nila masasagot, pero nandiyan yung magulang nila para sagutin yun. Kasi maganda din yun kaysa dun sila magtanong sa mga kaklase nila. Kasi ka-age lang nila yun, pare-parehas lang sila ng mentality. So, anong knowledge yung tamang makukuha nila? Pagbabalik natin, tungkol naman sa games and Music. music, So, abangan niyo yan, guys. yun, pag-usapan natin. Naks, ganda ng hair. Sawa ka na ba sa hair mong dry? Use Vitres Cuticle Coat. Magiging shiny ang hair mo. Use Vitres all the time, anytime, for your next level of shine. Baby, 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 heaven sent you. Maybe, 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 maybe we were meant to be together, be forever. Two little hearts go boom, 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 boom. Baby, 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 heaven sent you. Maybe, 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 maybe we were meant to be together, be forever. Two little hearts go boom. Boom, 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 boom. Sweetie pie, buttercup, be my baby. Given to the smooth, creamy taste of Cadbury Dairy Milk. Two little hearts go boom. So guys, we're now back dito sa Bali Insights! So ito na nga, inaabangan siguro ng lahat, yung music ratings. So sa tingin nyo, paano nire-rate yung mga music na yan? Siguro sa dami ng views sa YouTube. Numbers of downloads, tsaka may mga online charts. Sa siguro sa lyrics. Kasi di ba may mga lyrics na hindi maganda pakinggan, may mga mura. Basta ganon yun. Oh, yan. Medyo correct ka dyan kasi noong bandang 1895, nagkaroon ng grupo na Parent Music Resource Center na kung saan yung sinusuri nila bawat kanta, bawat explicit content. Kasi ngayon, yung mga kanta na rap, metal, kasi meron silang halong sex, obscene language, mura, ganun. Meron ako nabalitaan yung concert ni Lady Gaga. Yung naban yung kanta niya na Judas bago siya mag-concert kasi daw, tayo mga Pilipino, mga Katoliko daw tayo, tapos mga Kristiyano pa. So, syempre, bawal sa atin yung ganun. Kaya, eto, sa panahon natin ngayon, mas pinatibay pa yung, pinastrict pa yung pagsuri ng music.
So ayun, siguro sa ating mga listeners, kasi di ba, kagaya rin sa panahon natin, mas marami yung mga sa age natin, yung mga nakikinig ng music kesa sa mga age ng magulang natin, ganun. Tapos yung mga music sa panahon ngayon you really have to read between the lines, lalo na pagka may mga bago kang kantang nalalaman, ganun, or pag may paborito kang kanta, parang hindi porket ang ganda niya sa tenga, hindi porket ang ganda niyang pakinggan, parang okay lang siya. Kaya nga nauso yung pagsa-search, search mo kung ano ba yung lyrics. Tapos doon mo makikita ko ano ba, kasi hindi naman porke may kanta, abstract lang yan na kinanta lang, gano'n yan na lang yun. Hindi, di ba? Lagi natin tatandaan na ultimo yung mga kanta, may mga message yan. So, read between the lines, alamin natin kung ano ba yung message ng kantang pinakikinggan natin. Yun. At dagdag ko lang, nakakatawa nga minsan, dahil nagkaroon ng mga parang MTRCB ng music, bawa manonood tayo ng YouTube, meron lang nakalagay na yung title ng song, tapos may nakalagay na clean. Yung sinesensored na yung mismong mura. Tapos meron din yung di ba pag manonood tayo music videos, may nakalagay, before i-play, mga 2 or 3 seconds yata, warning, this video may contain explicit content, gano'n. Tapos, ang alam ko, pati sa mga albums ng mismong artist, merong nakalagay dun sa baba, in black and white na box, na nakalagay, warning, this album may contain explicit content. Ayun, ang pagkakatanda ko sa album yata ni Akon ko nakita yun, kasi diba, yung mga words nga na ginagamit sa... Ako sa may mix, kapag ka nanonood ako ng mga music video, di ba may mga kanta sila na parang kapag ka parang hindi yung mga lyrics, talaga parang na-mute, gano'n, parang hindi na naririnig. Yun. Pero saka hindi na rin nababasa. Di ba nagkakaroon ng nasa sensor yung Pati dun sa lyrics. So, ayan, dumako na tayo sa video games. Teka lang, may tanong pala ako. Paano ba nagsimula yung rating system dito sa mga video games? Nagsimula yan, nagkaroon kasi ng grupo na Entertainment Software Rating Board noong 1994 na kung saan bawat laro, kahit mapabata man o pang matanda, sinusuri na rin na para siyang film, para siyang pang television. So, ito yung example niyan. Una-una dyan, yung letter C na nakalagay, makikita niyo siya sa bawa. Bumili kayo ng Game Boy, bala ng Game Boy, makikita niyo siya na nakalagay na letter C. Ibig sabihin, pang childhood lang siya. So, for ages 3 and up lang yung laro na yon. Tapos, sa everyone, yung letter E na yun, makikita niyo siya. For age 6 and up. Ang example niyan, yung mga Shark Tale, Shrek, mapapanood niyo siya. Tapos yung kasunod niyan, yung everyone, 10 plus. Yan naman yung mga laro na medyo nakakatawa pero medyo may pagka-matured na katulad na lang ng Madagascar, Justice League, mga ganon. Pwede rin yun, pero dapat gabayan din natin yung mga bata na yung kahit klase ng laro, di ba? medyo may pagka-violence. Tapos, syempre, 10 years old, kahit na pambata lang siya, kahit pambata lang yung graphics, di ba? Yung susunod naman, yung teen. Alam ko, nalaro niya na siguro to, yung Sims 2. Oo, yun. Ganon. Favorite ko yan. Kaso, yung teen na yun, Anong age group yung sakop ng team? ano siya, mga 18 plus. 18 plus na siya. So, sorry. Ano pala siya, mga 16 and up. Kaya nalalaro din ng mga, siguro may mga kapatid kayong bunso, gano'n. Tapos, sa mature, ito na talaga yung 18 plus na talaga. Yung medyo madugo siya, gano'n. Katulad na lang, siguro alam ng Assassin's Creed, mga gano'n. Medyo, batayan. Tapos, meron dun na, meron siyang laro na may sex-related na scenes, gano'n. Tapos meron namang isa, yung for adults only, yun talaga, bawal talaga siya sa bata. Meron pa palang gano'n na for adults. Talagang nakalagay dun sa laro, pag binili niya na AO, ibig sabihin na adults only na talaga. Yung mga laro niya talagang dating game, tapos medyo may Anong age pagka-sex. nagsisimula yung adults only? Kasi diba yung, mature ba yun? 18. 18. Tapos yung ito, Siya, AO. from 19 pataas. Kaya talagang mas strict yung pagsusuri ng laro.
Tapos yung isa, yung rating pending. Yan naman yung mga laro oo nga, nalalaro natin siya, pero hindi pa natin alam kung ano talaga yung... Anong rating Hindi, niya? kahit mismo yung ESRB, yung Entertainment Software Rating Board, hindi nila alam kung paano pa nila i-rate. Pwede yun na nagbebenta sila ng ganong laro na hindi pa Pending naman pa yung nare-rate. Merong isyong ganun na yung isang kumpanya na yun, nung nag-submit siya ng laro, nalaro lang siya ng 1 month lang. Tapos naban na siya. After ma-rate niya na. Oo, kasi bigla pa lang puro Hindi pala appropriate yung... sexual ganun. Pero ang tagal na ng 1 month bago na ban. Na-enjoy mo muna ba? Yun nga lang, yun nga lang. At least na-enjoy. Ang masama din na-enjoy. Sayang. Tapos, yung sa games, makikita niyo siya, di ba, may mga ratings na for early childhood, for mature, for teen. Meron kapag binuksan niyo na yung laro, meron pa siyang nakalagay na merong madugo talaga siya. Talagang nire-remind talaga yung mga bata na blood, ganon. Kasi, meron talagang sinasabi na explicit content. Parang music din, parang film din, parang television. Yan, nabanggit na nga yung rating. So sa video games naman, sino naman yung nagde-decide ng mga ratings nila? Yung mga ESRB raters ng games, ay yung mga adults talaga na talagang magulang ng mga bata na naglalaro ng mga laro na yan. Kaya sila yung pinili nun kasi unang-una, sila yung bumibili ng laro ng bata. Tapos, kailangan sila yung talagang nakakaalam kung violent ba yan o basta nakakasama talaga siya. So, dapat sinecheck nga rin ng magulang kung ano ba yung binibili ng mga anak nila. Siyempre, kung ako rin naman magulang, ibibili ko ng laruan yung anak ko. Tatanong ko muna doon sa sales clerk, ano bang content nitong laro na to? At saka provided yun sa package, yung mga warning. May mga magulang na talagang naglalaro sila para talagang mamatyagan yung bata. Tapos may mga magulang naman na binabasa lang yung content na ay, hindi pala maganda to, sige, huwag nang bilhin. Yung ganun Ako ba? baga parang tinetesting din ng magulang nila kung okay lang ba sa anak nila yung lalaroin nila. Parang hindi basta-basta na binasa mo lang. Parang syempre, di ba, iba pa rin yung nababasa mo sa nakikita mo sa yung mga ginagawa. Ganun. Meron bang parang mga criteria yung pag-rate ng mga games na Oo yan? naman, meron. Dalawa lang yung criteria. Una, chinecheck nila yung mismong content yung laro. Katulad nga nung sinasabi ko kanina, parang Sims, medyo sex-related siya, gano'n, medyo may pagka-obscene. Tapos, yung pangalawa, yung pinakabuong laro na, sa title ng laro. Doon pa lang kasi malalaman, sa cover pa lang malalaman kung violent na talaga siya. Kung saan siya dapat ilagay. Kung sa mature ba, sa teen, sa childhood. So, meron nag-tweet. Ang sabi niya. Ang sabi ng Tweet niya. Twitter ng Tweet. ating Go, hanapin Twitter. mo. Wala yan. Nasa Tweet Twitter niya, medyo... follower of the day. Ayan! Sabi niya. Why don't the ESRB raters actually play the games they rate? Social English. Hindi nga ba nila nilalaro? Hindi Paano nila nila? nilalaro. Di ba, kung ako yung magre-rate, paano ko naman i-rate yun? Hindi naman yan parang film na pag pinanood mo, alam mo na agad. Kung Or saan- basahin mo lang yung synopsis, Oo. alam mo na yung Ayun, mangyayari. yun yung sabi ko nga kanina, yung may mga magulang na hindi naglalaro nun, tapos binabasa lang nila yung content, tapos magde-decision na sila kagad na huwag bilhin, ganon. Paano naman kung mali lang yung way ng pag-explain nung nagbuo ng game, di parang wala namang justice na ginudge agad based lang doon sa nabasa. Siguro nasa parents na yun, nasa pagpapalaki na. So, ayan, nasagutin ko na yung tweet niya. Kaya hindi naglalaro yung mga raters, yung mga kadalasang raters kasi ikaw ba lalaroin mo, so ikaw nga rater ka, tapos sobrang haba ng laro. Paano kung hindi ka na makapag-rate, tapos ikaw din mismo, na-addict ka na din sa laro. So, nawalan ka na ng oras para mag-rate ng iba pang laro. Hindi mo na alam kung ano yung isusuri mo. Pero wait lang, kasi paano ba yun? Kung rater ka ng isang laro, paano mo malalaman kung saan hahantong yung laro kung hindi mo siya lalaroin? Kasi di ba, hindi naman sa laro, may mga laro na iba-iba yung levels nila, gano'n. Parang, kung hindi ka mananalo dito, hindi mo mapupuntahan yung ganitong level. Paano kung hindi ka nanalo or napunta ka sa ibang level, hindi mo nakita yung content ng isa pang level? Yung gano'n, hindi kasi siya kagaya ng film na isang diretso pag napanood mo, ito, R18 to, gano'n. Sa bawat laro kasi, una pa lang, sinasabi na kung
yun kung violent, ba? Yun yung sinasabi, ulit-ulit ko sinasabi kanina, na explicit content. Pagka naglaro ka nun, meron na kagad na sinasabi na mature, bloody, medyo, nakakatawa siya pero medyo bastos, ganon. So, ayun. Meron akong i-share kasi meron akong kakilala na com-sci student siya. Tapos sa thesis nila, ang parang topic nila is gumawa ng isang game. So syempre, hindi naman nila pwedeng ipalaro yun sa prof nila kasi marami naman ginagawa yung prof niya para maglaro pa. So sa kanila, kung sa ating mga masko, meron tayong AVP para sa report. Yung AVP nila, ang content nun is kung ano yung nangyayari sa buong game mula level 1 hanggang sa dulo. Pero hindi yun yung pinakalaro. Parang video siya ng actual game, pero yung magiging flow lang niya mula umpisa hanggang dulo. Tapos kung may impress dun yung prof nila, parang okay, go, gawin niyo yung game na yan. Or kung hindi, isip kayo ng panibago. Kasi kung sa lang siya, kung sa paper lang siya, nakasulat lang dun yung kung paano siya laruin, syempre hindi naman ma-visualize yun kung ganun ba yung nangyayari. At sa bawat laro, bawa sa mga official laro, sa mga developer ng laro, tinetesting na kagad yun sa isang malaking screen. Bawa, parang tinatawag siyang gameplay walkthrough na kung saan, hindi mo siya nalalaro pero feeling mo naglalaro ka na. Parang matesting mo lang kung ano talaga yung tunay na laro na yun, kung violent, nakakatawa, bastos, di ba? Dagdag ko lang sa sinasabi mo kanina na, parang, di ba nga sinasabi mo na parang may warning na may ganong content yun. Parang hindi all throughout, may ganon, pero basta meron, parang hindi mo makikita na sa buong laro na laging may patayan, ganon, pero may content siya na meron talagang ganon. Parang hindi laging, parang bakit hindi sa isang laro mo lang makikita mo na. Ganon, basta talagang alam mo lang na meron patayan, ganon. Malalaman mo talaga siya, una pa lang talaga. Tsaka sa mga gamer, daming mga reviews sa kahit anong website. Kahit mapa-offline man yan, online, basta laro, may review yan. Para rin siyang film. So, tip lang ulit sa mga parents, kagaya ng sa film, kagaya ng sa TV, kagaya ng sa music and games, bilang tayo yung mga responsableng adult para sa mga anak natin. Kasi di ba, yun nga, yung mga bata nga, tayo nga yung future, di ba? Tayo yung one day mag-lead sa country, ganun, sa world. So, bilang tayo mga responsableng adult na nagtitrain or nagpapalaki sa mga anak natin, dapat we make sure na kung ano yung nakukuha ng mga anak natin, yung truthful, yung angkop, or yung tama lang sa knowledge nila, at yung kaya nating ipaliwanag sa kanila. Kagaya yan, laro. Parang hindi mo naman masisisi yung developer ng game kung bakit ba't nilagay niya yung ganong content at kung bakit binigyan ng ganong rating, di ba? So, mas maganda siguro kung yung laro, kasama tayo ng mga anak natin, pag nilalaro. Kasi at least doon makikita natin yung content, tapos may papaliwanag din natin siya. Kagaya lang sa TV and film, di ba? Yun lang. So ayan, payo ko sa mga magulang dyan, sana yung mga anak natin bantayan ng mabuti. Kasi marami rin ako nababalitaan na yung mga bata, kahit violente, nilalaro kahit 6 years old lang. Diba? Totoo, yung sa Angry Birds, joke, ano yun? Flappy Bird. Oo, yung sa Flappy Bird, yung sinaktan niya yung kapatid niya porque hindi siya makatawid doon sa pole, tapos yung kapatid niya nakatawid doon sa pole. Grabe, kasi kung ano yung epekto ng game, di ba? Hindi, nakatawid lang ng 2 pole yung kapatid niya, tapos siya wala lang natatawid. Sinaktan na niya, laro lang yan Paano pa kung sa TV or sa film nila na Tsaka din marami rin tayo nababalitaan na marami na rin nagsasakitan dahil nga sa mga laro-laro. Parang alam ko yung sa Tulad yung sa Dota, yung napanood ko sa TV dati, pinakita sa CCTV na siguro postahan yun na may natalo, tapos nagkapikunan, tapos nagkaroon na ng rumble sa computer shop. So, ayun, hindi porket medyo may edad ka na, kailangan, basta dapat, kaya mo laruin yung laro na yun, hindi ka mapipikon. Minsan mas cautious pa yung mas bata, kaysa sa mga may edad. Tsaka kasi, di ba, in every game, ang purpose naman talaga dyan is manalo ka. So, lagi kang merong competitor. Kaya dapat, yung mga magulang, din nila yung anak nila na game lang yan, huwag mong seryosohin. Dapat talaga ginagay nila kahit anong uri pang game yan. Dapat talagang ina-enjoy lang yung mga laro. Ganun. Yan. So, sa pagbabalik naman ng The Insights, yung second side naman ng ratings ang titignan natin with Mariah and Sam.
Rated G, mga palabas yan na pwede sa lahat. Rated PG, kailangan nakaabang ka para sagutin ang mga tanong nila. Rated SPG, dahil may mga programang masiselan. Para sa matalinong panonood. And we are back here on The Insights! So ayan guys, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang other side ng ratings. Yun ay kung ano yung nagme-measure sa kanila at kung paano nga ba sila name-measure. Dahil sa topic natin for today, dalawa yung meaning ng ratings. Yung una, yung mga na-discuss kanina na classifications. And ngayon, pag-uusapan natin, audience measurement. And firstly, meron nag-tweet sa atin na sabi niya, what do ratings mean and where do they come from and why are they so important? Alam nyo ba na according sa, Englishera nga. Englishera. So, according sa dictionary, ang ibig sabihin ng ratings, ito yung number na nagme-measure sa kung gaano ba karami o kaonte yung nanonood sa isang TV or radio stations. Yun, so estimated number siya ng mga tao na nanonood ng isang TV program at nakikinig ng isang radio station. Tapos, sobrang big deal siya, especially sa advertisers dahil, for example ako, meron akong commercial na gusto kong i-air on TV. Bakit ko naman ilalagay yung commercial ko or yung ad ko sa kasabay sa isang program na hindi naman sobrang nagre-rate ng mataas? So chances are, baka hindi pa makatulungan sa pag-advertise ko nung gusto kong i-advertise, di ba? So, ano ba yung mga kilalang market research firm dito sa Pilipinas? Alam mo, merong dalawang pinakakilala dito na nag-rate niyan. So, yung una nga is yung Kantar. Itong Kantar, na-release lang siya dito sa Pilipinas noong January 2009. Yung isa pa, yung AGP Nielsen, na-establish siya noong 1923 and was found by Arthur Nielsen. Eh guys, ano ba pinagkaiba nun? Alam mo, meron talaga silang pinagkaiba. Kasi itong Kantar, ginagamit niya yung market research para makuha or malaman yung mga ratings. Tapos, alam mo, ang ginagamit nila, ay alam nyo, is yung InfoSys Plus. Ito yung mas advanced na way para mag-gather nila yung information galing sa households na mas mabilis na mapapadala dun sa station na yun, or dun sa company nila, para malaman agad nila yung ratings. Tapos, ito kasing Kantar, gumagamit siya ng 2,609 na sample size. So, itong 2,609 na to, divided siya sa 7 sectors. So, yung una nga dyan is yung NCR, North Luzon, South Luzon, Central Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos sa suburbs. Itong suburbs, meron siyang 4 na provinces. So, yung Bulacan, yung Cavite, yung Laguna, tsaka yung Rizal. Tapos, ito din yung Kantar kasi, nung November 2012, na kilala din siya na siya yung pinagkakatiwalaan or trusted na nagre-rate ayon dun sa mga online polls. So, sa AGP Nielsen naman, ang ginagamit nila ay statistical sampling. So, ito, same technique siya na ginagamit ng pollsters. Kunyari, kapag election, kapag ipe-predict kung sino yung mananalo, gano'n. Tapos dito sa statistical sampling, yung company, kumukuha sila ng thousands of households na randomly picked. Tapos, yung mga napili na yon, maglalagay sila ng black box sa TV nila. Tapos, yung black box na yon, yung kumukuha ng data na kung ano yung pinapanood ng mga nasa bahay na yon, kung ano yung mga programs na pinapanood nila sa TV. Tapos, yung mga data na nag-gather throughout the day, isa-send siya sa central computer ng company. Tapos, doon na i-measure yung ratings. So, required ba na yung radio and television ay sumailalim sa audience measurement? Actually, hindi naman talaga siya required. Kasi, yung audience measurement naman, yung pinaka-ratings, lang siya, para lang siya sa advertisers. Kasi nasa sa'yo pa din naman yung choice kung gusto mo bang panoorin tong palabas na to kahit na mababa yung rating ng station nila or nung mismong oras nila. Kasi, kunyari, fan ka nung artista doon, nasa sa'yo talaga yung desisyon, wala doon sa ratings. So, di ba, ABS-CBN, ginagamit nila yung Kantar, tapos GMA, ginagamit nila yung Nielsen. So, kasi pala silang nag-claim ng number 1 spot. Sinasabi nila na number 1 kami, ng ganitong time slot, ganito, ganyan. So, kung ako audience, parang paano ko
nalalaman kung ano yung credibility or nasusukat ba talaga yung credibility ng station? Yung ratings, di ba nga, ano siya, para specifically talaga, para sa mga advertiser. So, sa pagsusukat ng credibility, hindi nasusukat ng ratings yung credibility ng isang program, ng isang TV program o ng radio program. Dahil choice naman nung viewer or listener yon kung ano talaga yung gusto niyang panoorin. Tsaka hindi doon nababase yung credibility ng isang station na kahit TV pa yan or radio. Siguro ang mas nakikita doon is kung gaano kalaki yung kinikita ng isang TV or radio stations kasi ganun kataas yung ratings nila, ganun din kadami nagpapa-advertise sa kanila. Yun. So, paano nga ba nako-compute yung yung ratings na nakukuha? Di ba nagsasabi na pinapakita lang 37%, ganito, ganyan. Paano nila nakakukuha yung ganung percentage? Meron tayong hinihandang video para sa inyo para malaman nyo din lahat at ng ating mga viewers kung paano i-compute yung ratings. Meron kami pinag-prepare na formula para sa inyo. Good evening and welcome to the latest installment of Rating Center. I'm Chip Spaulding, alongside Clay Rogers here to cover the finer points of TV ratings. What do you say, Clay? Well, Chip, it turns out our viewers have been tweeting up a storm. Everybody wants to know how the rating system works. Since we here at Rating Center consider ourselves the ratings experts, we feel it our humble obligation to give the people what they want. First, to size our audience, we turn to Nielsen. To estimate TV audiences, Nielsen starts by creating a sample that accurately reflects the population. They employ a random sample where all homes have an equal chance of being selected. This ensures that the sample mirrors the population according to gender, age, geography, race, cable status, and other characteristics. So, say 49% of the population is male. Does that mean 49% of Nielsen's random sample is also male? Well said, Chip. And all under 140 characters. Totes tweet-worthy. Holy fastball, folks. I've just gotten word that a Nielsen correspondent is on her way to install a meter in an actual household. Let's go there live. Thanks, Chip. I'm about to place a meter that monitors usage on every TV, DVR, DVD, and game console in the home. Like a dog whistle that only the meter can hear, audio codes embedded in TV content identify the network, date, and timestamp. The Nielsen sample consists of homes that agree to participate for up to 2 years. The meters have remotes pre-programmed with each household's members' info. They log in when they start watching TV and log out when they're done. That data is then sent back to Nielsen each night to be processed. Wow, looks like networks and advertisers really know their key audiences. You mentioned DVRs. How do those factor in, Chip? Funny you should ask, Clay. I actually majored in statistics. Oh, really? Yes, really. To get the most accurate ratings, you have to look at all viewing behaviors. Not only do you consider those who watch live, but also live plus same day and live plus 7 days. What are you doing over there, Clay? I'm tuning in so I can watch us live. I need to check out my sexy stash on screen. Oh, totally sexy. I always just set my DVR to record us and study my Don Johnson stare at night when I get home. That reminds me, I need to set my DVR to record Real Housewives of Bristol while I'm on vacay for the rest of the week. That's the first thing I'll watch when I get home at the end of the week. Hey! So to recap, boys and girls, live viewing means you watch the program as it was happening. Live plus same-day viewing means you either watched it live or watched it from your DVR within the same day. Live plus 7 viewing means you either watched it live or watched it from your DVR within 7 days of when it aired. Thanks, Clay. Well, we've reached that time in our program where we perform our ratings formula. For that, let's go to expert number cruncher Baxter Orion. Thank you, Chip. Nielsen has gathered the data from the meters to project the number of homes or viewers watching in the entire population. This is known as impressions. Additionally, each cable network has a total number of subscribers possibly watching a program known as its universe. When we take the number of impressions and divide it by the universe, we get a percentage, which is our cable coverage rating. So, ayan nga sa napanood niya na pagka-compute
compute ng ratings, di ba sinabi na impressions divided by universe is equal dun sa ratings. So, yung impressions, yun daw yung data from meters na nag-gather dun sa black box. And divided by universe, yun yung subscribers. So, pag dinivide na impressions divided by universe, makukuha yung ratings ng isang program. And meron namang isa pang fan na nag-tweet sa atin na, bakit po? May nag-tweet sa atin na sabi niya, bakit po ang ABS-CBN nag-shift from AGB Nielsen to Kantar? So yun nga, di ba nagkaroon ng controversy na issue na yung ABS nag-file ng case sa AGB Nielsen dahil daw ang AGB Nielsen ay minamanipulate yung ratings ng GMA Network sa Bacolod City. So nagkaroon nga ng yung DZMM nag-report siya ng isang news story na ang title ay AGB Nielsen umamin sa dayaan. GMA Network tahasang itinurong nasa likod ng dayaan. So etong segment na to ngayon ng DZMM, ang host nila ay si Christopher Mead at si Jobert Socaldito. Tapos, sabi nila, itong interview na to ay galing mismo dun sa manager ng AGB Nielsen. Yun yung pinaka parang ebidensya para sa kanila na dinaya sila ng GMA sa ratings. So, in response naman sa GMA, nag-file sila ng 15 million na libel suit case against ABS-CBN dahil hindi naman totoo yung mga pinagkasabi nila na minamanipulate daw ng AGB Nielsen yung ratings ng GMA Network sa Bacolod City. Nagbabribe daw sila ng mga viewers para tumaas yung ratings nila dun sa Bacolod. Ayun. Tapos, noong January the other year, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court yung isinampang kaso ng ABS-CBN kasi kulang daw sa ebidensya na ibinigay yung ABS-CBN against sa AGB Nielsen tsaka sa GMA. Tapos, so dahil nga doon, parang nag-decide yung ABS-CBN na lumipat na lang sila ng ibang company na mag-release sa kanila at doon nga nila naisip na sa Kantar na sila. So yun yung reason bakit nag-shift yung ABS-CBN from AGB Nielsen to Kantar ngayon. So, ayan, makikita natin dito sa mga napag-usapan natin na yung ratings, hindi lang siya tumutukoy sa numbers na nakukuha or views na nakukuha ng isang television program or ng isang station. Tumutukoy din siya sa kung paano kinaklasify yung mga pinanonood natin. Pagkikita natin yung MPRCB. So, yung ratings naman ngayon na pinag-uusapan natin, itong yung AGB Nielsen and Kantar Media, parang uma-agree ako na hindi nasusukat ang credibility ng isang stasyon or ng isang programa sa kung ano yung ratings na pinapakita nilang nakukuha natin. Saka natatawa lang ako dun sa mga kasi di ba, uso na kayo sa Instagram, makikita mo na pinost ng artista na ganito. Si Liza May, nung guest nila si Gerald Teng. Sabi, salamat po mga kapuso kasi po, tayo po yung #1 sa Times, not ganito. Porque guest nila si Gerald Teng, tapos sa kabila, si Ningbi. Parang, ano naman kung guest nyo si Gerald Teng, kung hindi naman alam ng mga tao na guest nyo pala si Gerald Teng, paano kung kaming mga solid na ABS-CBN, di pala namin na alam na Gerald Teng at Jeric Teng pala yung viewers mo. I-claim mo agad na #1 ka or sasabihin agad makikita agad sa Twitter na ang galing, ang taas ng ratings ng Liza May Show kasi Teng Brothers yung guest nila. Hindi naman lahat ng tao alam na sila yung guest mo. So paano mo masasabi na natalo nyo sa ratings yung kabilang stasyon? Alam naman natin na magkaiba kayo ng activity, magkaiba yung tema ng programa nyo. Diba? So, yun, hindi talaga nasusukat yung credibility ng isang stasyon sa kung ano yung ratings na ipinapakita nila sa atin. Tsaka alam nyo, parang to sum it all up na lang. Para sa akin, yung ratings, hindi lang siya nagme-measure sa kung gaano kalaki yung kinikita ng isang kumpanya. Kasi diba, parang yun yung nasabi natin kanina. Parang ito ding ratings, isa din siyang pandagdag responsibility sa parents natin. O sa mga mas nakakatanda, kasi diba sa napag-usapan naman natin kanina, yung iba't ibang classifications niya, ang pinaka-point lang naman niya is gabayan yung mga bata at yung mga nanonood sa kung ano yung mga dapat nilang matutunan at panoorin lang. Kasi kahit anong makita natin, na-acquire natin siya at iniisip natin na tama siya. O minsan nga hindi na natin iniisip na mali siya. Para malaman natin kung ano yung mga advantage at disadvantages ng mga yun. Oo. Parang inaano nga kasi na, paano kung wala palang MTRCB? Parang saan ngayon kukuha yung mga magulang ng
ng guidance kung parang hindi dapat lagi silang nagdedepende nga dun sa mga guidelines na binibigay ng MTRC. Parang magkaroon din sila ng sarili nilang disiplina, sarili nila, tsaka para na rin dun sa mga anak nila dito. Ayan. So, to end the show, papaalala lang ulit namin na pwede nyo bisitahin yung website ng MTRCB. It's www.mtrcb.gov.ph. Tapos, makikita nyo doon yung announcements nila, kung ano yung mga films na nirate nila, kung anong rating yung nakuha ng film na yon. So, pwede nyo bisitahin yung Twitter account ng MTRCB. It's at mtrcb.gov. And then, kung may mga tanong pa kayo para sa amin tungkol dito sa topic natin, pwede nyo kami i-tweet sa mga personal Twitter accounts namin. So, yun lang. I'm Elaine Rizon. And I'm Sabina Niemevo. I'm Jasmine Inocencio. I'm Angelica Jara. I'm Mariah Flores. And I'm Joel Velasco. And this has been The Insights!